Welcome to Inside the Arena. I'm your host, Anton Rojas. If you haven't yet, make sure to follow Inside the Arena on all social media platforms and hit that notification bell on Spotify and YouTube so you never miss an episode. Mga kaastig, today I am thrilled to introduce to you our special guest. One word comes to mind if you were to ask me to describe our visitor for today. Goals, a fitspiration who's ready to share her fit-spiring stories. Please welcome to Inside the Arena, the first Filipina bodybuilder to get a pro card in the fit model category, Myra Golyoso. Myra, maraming salamat sa oras and welcome to Inside the Arena. Thank you, Ton. I'm glad to be here. Myra, tama ba yung sinabi ko? Fit model pro category? Yeah. So I'm gonna learn a lot because to be Yeah. honest, hindi pa ako ganun ka-familiar Yeah. with regards to bodybuilding. But I'm sure in the next 30 minutes or so na magkakausap tayo, we're gonna learn so much. Yeah. So first of all, kamusta ka naman, Myra? And how are things going in your life in terms of your career? I'm doing good. I'm actually super excited to be here to share all about bodybuilding kasi I think hindi pa siya masyado na-introduce dito sa Pilipinas. Oo nga. yeah. Mga kaastig, naikwento sa akin ni Myra before we started na hindi pa niya nakikwento sa isang podcast yung kanyang journey. So we're very excited to hear your story. Yeah. So our episode today will be super action-packed, but before that, bago natin simulan ang ating usapan with Myra here, we have this mini game, Myra, na tinatawag nating over and under. So simple lang naman to, parang warm-up lang. I'll give you an athlete's name and I'll provide the number associated sa career nila. And you'll just have to guess if that athlete went over or under that number. Okay. So gets okay naman. Yeah, okay sige, naman. Sige, simulan Let's na do natin this. to. Unang pangalan, Maureen Blanquisco. Over or under? 3-time Miss Olympia bikini winner. Over. Wow, so you think mas marami siya sa tatlo? Yeah, I think. Okay, so based on our research here, Maureen has 2 Bikini Olympia wins, which she earned back in the year 2022 and recently this year. Yeah. So, under yung tamang sagot doon. Ito naman, ang next, si Lujen Saldo. 1 category winner in IFBB Women's Figure Division in 2018. Under. So, Lujen won both the novice and Class A categories, leading to her overall championship award at the Sean Roden Classic Manila. So, over. No. So, 0 for 2. 0 for 2 si Myra. Ito. We gotta get one, Myra. We Yeah, gotta get yeah. one. Oh Okay, my ito. gosh. Cel Guevara. 4-time Sean Roden Classic Philippines participant. Under. Under. So, yun, tama. Correct. Finally. Cel Guevara participated in Flexatron's event, rest in peace, twice. Year 2018 and 2019. So, Yes. nakaisa yes. na tayo. Okay. Next, Mado Tamayo. Over or under, pro card holder from 2 federations. Yon. So ito, we're gonna learn from Myra later on about these federations at kung ba't Under? importante. Actually, our information says over. Meron daw siyang pro card for at least 3 federations. So the IFBB, the WFF, and the ICN. So yan, Myra will tell us about these federations later on sa ating usapan. I think we have one last. Ito, let's try to get this right. Joven Sagabain. 2-time Mr. Olympia men's physique event appearances or 2 appearances sa Mr. Olympia. I think over. Yes, Oh. over. So naka-4 si Joven. Yeah. 2022, 2023, 2024, Yeah. and 2025. Yeah. 4 straight. Yeah. Solid.
Solid. Okay. So, nakadalawa ka. Yes. Thanks, Myra. Myra Why got not? 2 dito sa ating over and under. So, now that naka-warm up na tayo with Myra Golyoso, we're gonna take our conversation to the next level. We're gonna get to know Myra's early beginnings, how she got started in the industry, and her journey in her decade-long experience dito sa bodybuilding. Mga kastig, we have arrived at our next segment, which is called Uncovered, where we will get to know Myra a little bit, her humble beginnings, at syempre yung kanyang mga winning moments in the fitness scene. Now, to be honest, Myra, pag sinabing bodybuilding, ang iniisip lang talaga ng tao is like the men, di ba? Sina Yeah. Arnold Schwarzenegger, Yeah. sina Sylvester Stallone, Yeah. di ba? Rivals yan sa Yeah. pagiging artista, who had the more cuts, who had the bigger muscles. Yeah. But when it comes to women, there's actually a community and actually a space for women like yourself to get Yeah. into bodybuilding. Yeah. So, kwentuhan mo naman kami, Myra, how did you start with your career? Actually, nag-start ako when I was working in a casino hotel. Wow, okay. So this is very far from fitness. So I used to work as a bartender that time. And I go to the gym. Okay. Kasi just to, stay fit, especially when you're working in the casino, sa bar, second-hand smoker ka. So, and then laging puyat. So, I keep my body healthy and fit. And then, someone in the gym, isang trainer, sinabi niya sa akin, why don't you try bodybuilding? You have the potential. So sabi ko, anong bodybuilding? Like, wala akong idea kung ano yung bodybuilding. And then by that time, I'm looking for something na sports na parang challenge ba sa akin. Kasi I used to compete a lot of, for many years as gymnastics. So gymnastics ang una mong sport. Yung unang sports ko when I was, I think, 7 years old until college na nagko-compete ako sa palarong pambansa. Wow. So, high level kasi nagpalaro ka eh. Yeah. So, representative ako ng Region 5, Okay. Bicol Bicol. region. So, when I get older and then I move here in Manila, parang sabi ko, anong sports yung pwede kong gawin? Like, naboboard kasi ako. Like, pasok lang sa work, then uwi, then tulog. So sabi ko, I need to do something na parang ma-challenge yung sarili ko. And then parang I feel alive eh. When pag mayroong challenge, parang I feel alive, parang I have a purpose. Ganun yung pakiramdam ko. So when that trainer, I think that I remember Coach Ernel. So bakal gym lang to. Kasi Bakal before, gym. Doon nagsisimula ang lahat. yeah, bakal gym lang. Kasi before, sobrang hirap talaga ng buhay ko. As in, when I move here in Manila, I only have 2,000 pesos Wow. na pocket money ko. And then, I live in my relative's house. And then, para akong naging katulong nila. So, Pero bakit ka pumunta ng Manila para sa trabaho lang? to work and also to continue my studies. Okay. So, ang hirap kasi ng buhay sa Bicol. So, and hindi na ako kayang pag-aralin ng parents ko. So, as independent person na parang sabi ko, no, I have bigger dreams. Sabi ko, ayokong magstay dito sa Bicol kasi walang mangyayari sa akin dito. Baka makapangasawa lang ako ng kung sino tapos mas mahirap yung buhay. So sabi ko, I know I am meant for something. Parang I know that na sa loob ko na parang I can do something to my life na kaya kong I can be proud of. So ganun. Maraming taon yung paghihirap ko. As in, hindi lang ako nakitira sa relatives ko. Naging parang katulong nila ako. And then, nagtrabaho ako sa mga fast food. Nag-work ako, naglilinis ako ng toilet. Tapos,
By that time, like, sobrang hirap ng buhay. Like, kahit pagkain, I don't have enough money to buy food. Um, Before, yung kinakain ko lang is gatas lang. Pag wala na talaga akong budget to buy food. And then naalala ko before na kahit yung 25 pesos na tsinelas na gusto kong bilhin, hindi ko mabili. As in, umabot ako sa point na talagang ang hirap ng buhay. And then, yung point na nung nawala yung papa ko, so nandito ako sa Manila, nag-work ako. As in, wala akong pera pang pamasahe pa uwi. I need to, nangutang pa ako sa Bombay noon ng I think 3,000 pesos para makauwi ako. So talagang sobrang hirap ng buhay. Bago ako napunta sa pagiging bartender. And then I think from that time, doon na nag-start na nagsimula na umayos yung kalagayan ng buhay ko. So, talagang nabuhay ako na from tips kasi talagang very hardworking ako eh. Yeah. So, doon ako natuto na talagang if I really work hard, I know one day magiging successful ako. So, nung may nagsabi sa akin na, you should join bodybuilding kasi maganda yung physique mo. Kasi very athletic naman din talaga ako. So, ayun, I try. And then, talagang bakal gym lang. And then, by that time, wala pa akong proper knowledge about workout. Ang alam ko lang before na kailangan nagka-cardio lang ako. Like 1 hour sa treadmill, ganon. So, I know some exercises kasi nga from being an athlete as gymnastics. Pero yung bodybuilding, wala talaga akong idea. So, when I start working out with the trainer, Coach Ernel, doon medyo natuto ako ng, okay, ito yung workout para sa upper body, ito yung workout sa lower body. And then, yung first competition na sinalihan ko is, hindi siya bodybuilding talaga. It's more on pageant, Okay. fitness pageant, which is the Bodycon by Gold's Gym. Wow, okay. So, very first competition ko yun sa fitness. And then, yung competition na yun, hindi lang siya more about being fit. You need to do, parang meron silang mga, tawag dito, exercises na parang challenge. And then, pageantary siya, merong costume, tapos may question and answer na how to be Fitspiration, ganon. So, Miss Gold's Gym yung title nung competition. And then, nanalo naman ako as Miss Fitspiration. So, parang second siya dun sa Miss Gold's Gym and then Miss Fitspiration. So that was your first big win. Yeah, yun yung parang, wow. Sabi ko, wow, pwede pala ako manalo. To think of na maraming nag-compete that time. I think sa female, more than 20. Okay. And then, meron din sa male. So, parang sabi ko, wow, I never expect na mananalo ako kasi pageantary to. Parang ano siya hindi lang siya about sa maganda yung katawan. Kailangan meron ka din brain na talagang, or you can inspire other people na parang you show them na they can also do it. Kasi, And at that point, Myra, sorry, sa Bakal Gym ka lang nagtitrain. yeah, bakal gym lang talaga ako So noon. from Bakal Gym, nanalo ka sa Gold's Gym competition. Yeah, and then by that time, I have 1 year membership sa Gold's Gym. Wow! No more Bakal Gym. Yeah, yun yung napanalunan ko. And then before, parang sabi ko, goal ko talaga makapag-gym sa may aircon. Pero sa totoo lang yung sa Bakal Gym kasi walang distractions, walang TV, Yeah. walang aircon, yung mga kasama mo doon, puro barako. Na Talagang talagang yun lang yung focus.
'Di ba? Very legit. Actually, after ko makapag-gym sa magagandang gym, feeling ko mas gusto ko pa talaga yung bakal gym. Lalo na pa nagpe-prep ako, mas gusto ko yung natural yung pawis ko, talagang tagaktak yung pawis ko. Ganun yung gusto ko ngayon. So parang sabi ko, babalik pa rin pala talaga ako sa bakal gym. Kahit may 1 year free membership na. As in, hinahanap-hanap siya ng katawan ko. Doon parang mas hiyang yung katawan ko working out in the bakal gym. Ganon. So, pero yun yung start ko kung bakit, ang galing. yeah. And then, after that, maraming na nag-reach out sa akin ng mga coaches na talagang professional sa bodybuilding. So, local coaches lang to dito sa Pilipinas. So, they've been doing this bodybuilding and then they also compete. So, they reach out with me na parang, oh, you have a great potential in bodybuilding. Parang sa akin before, oh wow, very flattered ako, parang excited ako. And, pero kahit nanalo na ako, parang hindi ko pa alam talaga yung meaning ng bodybuilding. Yes. And then, the back of my head, parang sabi ko, bodybuilding, hindi ba, ako, magiging mukha akong lalaki dyan? Ganon. So, ganon yung thinking ko before. And then, hindi ko alam na meron palang bikini category. Okay. So, nung naunawaan ko na kung ano yung ibig sabihin ng bikini category, doon ako mas naging interesado na parang, oh, maybe I can do this. And then, yung unang naging coach ko noon is Juan Nimal. Yung pangalan niya sa siya, parang Vietnamese Filipino siya. And Juan then, Nimal, as in Juan animal. Yeah, Juan Nimal. So, siya yung pinakaunang talagang, he's a natural professional bodybuilder din. So, doon ako nag-start na maintindihan yung kung ano yung macronutrients. So, parang sabi ko, oh, kailangan pala to. Kasi, ang alam ko lang old school yung parang kamote lang, chicken, okra, ganun lang yung kakainin mo. Basta yun lang yung kakainin mo, hindi mo kailangan bilangin. So, ganun yung alam ko. Nung nag-start ako working with him, doon niya sa akin, in-educate niya ako how to count my macros. So doon ako nag-start. And then my first bodybuilding competition is the Muscle Contest Philippines. So this is already a international show. Wow. Saan ginanap? Sa Subic. Subic. So Okay. ito yung pinakaunang bodybuilding, and then I joined the novice and open. So sa bikini category, meron siyang iba-ibang category, 'di ba? By ABC per height siya. Yes. So yung A, yun yung parang 5'1", 5'2", then pataas siya. A, B, C, D. And your height is? 5'2" lang ako. So 5'2". yun yung class A ako. Nanalo ako agad sa class ko as champion. And then pag nanalo ka sa class mo, you can compete for overall. Ito yung lahat na nag-champion sa A, B, C, D, magko-compete to get the overall champion. Okay. And then, nag-third ako nun. Kasi, parang I don't naman expect anything kasi it's my first bodybuilding competition. And I'm already very proud to win the first place on my class. So, ayun. Then, parang sabi ko, wow, I can really do this. So, dun na nag-start na parang sabi ko, I'm very interested with this sport. Parang I'm very happy with the outcome. Parang I'm suffering but at the same time, worth it kasi gumaganda yung katawan ko. And then by that time kasi hindi pa naman uso yung Instagram. May Instagram pero hindi siya yung parang bodybuilder. Hindi pa in noon dati yung mga bodybuilder . Like right now parang bodybuilder parang wow, sikat ka or famous ka. By that time hindi pa. So parang hindi ko siya iniintindi yung social media before. Lahat lang yun nasa isip ko lang dati is how to win this competition. Gusto ko maging overall champion. Ganun yung mindset ko before. So it really was a sport to you. As in like, Yeah. kasi ganun mag-isip yung mga athletes na gusto ko lang mag-champion. Yeah. You have one goal lang talaga.
that is to become a champion. I think pa nag-start ka as an athlete talaga when you were younger, iba yung mindset mo eh. Kasi na-training ka to become a champion. Kasi even when I was competing in for gymnastics, ay talagang nananalo naman ako. As in regional palaro, talagang nakukuha ko rin yung champion. So, So, doon nabuo yung mindset mo sa Yeah. pagiging gymnastics athlete. yeah, I think the discipline and then yung mindset ko na parang when you want to do something na gusto mo, dapat your goal is always to become a champion, not just to show up or just to try. Parang kasi minsan ang dami kong nakikita ngayong mga athlete na parang, oh, I just want to experience. Yeah. Parang it's not Oo. enough reason. It's not, for me, it's not enough reason for you to compete. Yeah, maraming ganun ngayon. Yung Yeah. going through the motions Yeah. lang para masabi lang na Oo, nasubukan ko to. For Instagram, parang ganon. For the gram. Yeah, for the gram. But yung sa akin kasi ibang level yung, kumbaga yung pinanggagalingan ng yung baga hugot ko. Yeah. Sobrang lalim eh. Yes. So, parang that one, I cannot, gusto ko siyang i-share. Yeah. Pero based on my experiences, I think yun talaga yung naghulma sa akin Yes. to become very competitive and talagang champion mentality. Yeah. All right. So, Myra, that was really amazing. I see where your hunger came from Yeah. and how your mindset was shaped. And it's truly inspiring talaga. And I'm glad you were able to share all of that. But I want to get technical a little bit ngayon kasi syempre Yeah. napag-usapan natin ng konti na meron mga federations dito sa bodybuilding. You started with your first international competition sa Subic. So doon nag-start yung drive, yung movement to greater heights. So, ikaw yung unang homegrown IFBB Fit Model Pro from the Philippines. Yeah. So, share mo naman kung ano ba yung IFBB and how do you earn a title such as an IFBB Pro? So, before ka maging professional, you need to win the pro qualifier competition. So, nag-start ako nagko-compete ako as amateur. Kasi gusto ko makuha yung feedback ng mga judges. Okay. Kung ano dapat yung itsura ko sa stage. And then kung ano pa yung kulang ko. Kasi yung bodybuilding is very subjective sports. So even though maganda yung physique mo, maganda yung conditioning mo, or sabihin natin na nag-lose ka ng ilang pounds and mababa yung body fat mo. But then, yung mga makakalaban mo is mas maganda. Mas pasok doon sa standard na hinahanap nila. So, very subjective siya. Hindi siya pwedeng sinabi mo na, oh, nag-lose ako ng 10 kilos. Kasi it's not lose weight competition, di ba? So, it's very, they're very particular with the standard. Kailangan ma-follow mo yung kung ano yung criteria ng division na lalabanan mo. Okay. So, for example, sa fit model, hindi siya katulad ng bikini. So, this fit model division is new. Ngayon lang siyang, this year lang siya. Okay. So, sobrang bago lang talaga. I used to compete as a bikini. Yes. So, nag-switch ako nung this year lang. I never planned to compete this year actually. Kasi last 2023, marami akong competition na sinalihan. As in, sunod-sunod yung competition like here sa Philippines, 2. Lahat yun nakuha ko. I earned my pro card sa ibang federation. Then nag-compete ako sa Malaysia. I won the overall champion. And then Hong Kong, second. And then, so, sa fit model naman, parang sabi ko, wow, ibang division to. So, at first, parang hesitant ako na parang overqualified ba ako sa fit model? Kasi they want you to look like
parang beach body siya. Okay. So, not too muscular. Unlike sa bikini, meron ka talagang muscle, as in lean talaga. And then, iba yung posing. Yung fit model, ito yung parang yung unang panahon na bikini. So, parang yung posing kasi ng bikini before, like 90s, Okay. yun yung posing ngayon ng fit model. Kasi yung bikini, yung 90s, are we talking about mga Baywatch? yeah, mga ganon. Yung I think 2000 something like that. But before basta yung mga poses kasi each division has different poses. Yung front pose and then back pose. Yung bikini kasi ngayon, sobrang high standard na. Kumbaga nag-level up yung gusto nilang itsura. So that's why they created this fit model division para sa mga babae na ayaw maging ganun ka-lean for bikini. Like ayaw nilang sobrang laki. Yeah. So in my condition, nasa middle ako. Yung first time ko na mag-prep for fit model, nasa middle yung conditioning ko. Kasi galing ako from bikini eh. Yeah. So, I already developed muscles talaga. Yeah. So, if I go too hard, talagang maglilin ako and then mapupunta ako sa bikini division. Yeah. So, kahit anong gawin ko, hindi ako mananalo sa fit model. Tapos, so ang ginawa ko, talagang I hire international coach from US to help me na para ma-achieve ko yung fit model look. Kasi they already know kung ano yung mga kailangan kong gawin. So, yung mga first competition ko, nung nag-compete na ako sa fit model, lagi akong almost na talagang ako na yung mananalo. So, yung first saba ko sa regional, kasi before ka mag-pro qualifier, kailangan mag-regional ka muna. Okay. So, yun yung ticket mo to join the pro qualifier. So, nung nag-regional ako, nanalo ako overall. But then sa pro qualifier, nag-second lang ako. That was September sa AGP. International competition din siya. Then after that, parang sabi ko, oh my God, parang I'm almost there. Yeah. Sabi ko, as very competitive athlete, hindi ako papayag na second ako. Kailangan makuha ko yung champion. Kailangan makuha ko tong pro card this year. Wow. As in, ganun yung mindset ko I'm doing self-talk kasi all the time. Like, pag natatalo ako, actually, it's not for me. It's not setbacks for me eh. Parang it fuels me to do better. Parang mas lalo akong gigil eh. Parang it really fires me up to work harder. So nung natalo ako ng AGP, parang sabi ko, I'm almost there. Yeah. Parang ano yung kulang. Yeah. And so I decided na parang the closer competitions after ng AGP is the Las Vegas in the Amateur Olympia. So, it's one of the biggest stage in the bodybuilding. Pag sinabing Amateur Olympia, tapos Las Vegas pa, and then that is the Olympia Week. So, parang sabi ko, oh my God, parang I want to try it. Sabi ko, I want to see where I am at. Sabi ko, international stage. And then, yung makakalaban ko, mga as in around the world na, ng mga athletes. So, parang ito yung free Olympia experience ko. So, nag-decide ako magpunta ng Las Vegas and compete in Olympia stage, amateur. So Myra, when you say Olympia, eto na yung cream of the crop. Oh Eto na my yung God, yeah. pinakamagaling sa buong mundo. Yes, the best of the best athletes. Yeah, and you have the Olympia jacket there. Talagang bumili ako nung nandun ako sa Olympia Week. So they call it Olympia Week kasi the whole week it's more on the expo and fitness, everything. So it's a great experience. So nung nag-compete ako sa Amateur Olympia, nag-second ako. So sabi ko, mas lalo ako nang gigigil. Alam mo, sorry. So mas lalo ako nang gigil talaga. After nun, parang sabi ko, oh my God,
To think na nakipag-compete ako around 40 female Yeah. athletes around the world. Kasi yung mga nakalaban ko may European, may taga-US, Asians, and talagang lahat. As in, ang dami namin sa stage. Tapos nag-second ako. I mean, sabi ko, kahit hindi ko nakuha yung champion, I'm very proud. Yeah. I'm very proud because I'm the only Filipina talaga na nandun Oo naman. na nag-represent ng Philippines. So sabi ko, wow, I can really do this. Sabi ko, tapos after that, nung nag-second ako, naghanap ulit ako ng another competition closer sa kasi ayoko nang maghihintay ako ng matagal. Yeah. So, may nakita ulit akong Malaysia. Sa Malaysia siya. So, parang 2 weeks out after the Olympia. Wow. So, bumalik ako ng Pilipinas. Nag-prep ulit ako for Malaysia. Tapos, sabi ko, so yung feedback sa akin ng judges, you look so good but you need to look more fuller. So, ang laki ng problema ko kasi ang kailangan ko lang gawin is kumain ng madami. Yeah. So, they told me that I look too lean for the fit model. Yeah. So, yung 2 weeks na yon talagang kain lang ako ng kain. It's crazy how your body change, 'di ba? so parang sa ibang tao ang problema nila how to lose how to lose weight, 'di ba? Sa akin, yung katawan ko naglo-lose lang siya ng kusa. As in para siyang fat burning machine by that time. So yung metabolism ko is super fast na. Yeah. So kahit anong kainin ko, parang wala na siyang effect. So, kinailangan mo baguhin. Yeah. So kailangan ko baguhin yung lahat ng kakainin ko. So, yung katawan mo medyo nagulat din. Yeah. Na iba yung ginagawa mo ngayon. Yeah, so parang wow, okay. And then nung nasa Malaysia na ako, sabi ko, I'm waiting for the yung feedback ng coach ko Yeah. na parang ito yung gagawin mo. So dahil sa time difference, nag-decide na ako na parang okay, I think I need to fill up more. Na kailangan ko pa kumain before I step on stage. So that's what I did. Like I'm eating chips, I'm eating oh my god. Like oh Junk my food. god. It's like na hindi ko siya ginawa. This the fast to competition na ginawa ko, hindi ko siya ginawa. As in very on point ako sa protocol. Talagang I wait my coach to tell me na ganito yung kakainin mo. So ganun akong athlete eh. Pero nung nasa Malaysia na ako, they want me to look fuller but I still look so lean. So ang ginawa ko, kumain talaga ako ng mga food na hindi siya normal sources na kinakain ko. As in, kumain ako ng chips and all that. And it works. Yeah. Talagang pag step ko ng stage, grabe yung Now you look more full, for sure. super full and I finally get what the judges want to na talagang ito yung kailangan nilang makita. And then nung nasa Malaysia ko, I changed everything, my routine. Yung normal routine ko sa stage, binago ko in last minute. Talagang I create my own routine, posing routine, and then yung confident level ko, like yung goal ko lang talaga nun, talagang kailangan makuha ko to this time. Yun yung nasa isip ko. So, Crucial pala yung Malaysia na yun, no? yeah. So, sobrang palaban na talaga ako. As in, yung before, medyo hiya-hiya pa ako eh. Nung nasa Malaysia na ako, no, I gonna own this one. Like, I will claim it. Talagang grabe yung ko. I think I see the different level of confidence sa sarili ko that time. So, ayun, and nanalo ako as nakuha ko yung pro card. Wow. Talagang super happy sa outcome ng lahat ng sacrifices. Imagine, pumunta pa ako ng US. Grabe. Sobrang crucial pala nun. Yeah. After Olympia week na you told yourself, no, I have to find another competition. Yeah. And then nag-Malaysia ka and then you Yeah. got the pro card. And then, actually, nagdadalawang isip ako that time. Like, I am praying, and then nagising ako ng madaling araw. And then, I consult with my partner.
I told them, should I do this competition? Parang, kasi I can feel na parang napapagod na rin yung katawan ko. Kasi doing back-to-back shows and Yeah. then yung flight pa, 16 hours flight from Philippines to US and then another preparation, it's very tiring talaga. Talagang very exhausting siya sa katawan. And then I consult my partner na sabi ko, do you think I can do this? Sabi niya, I already booked the hotel for you. Wow. I know you're gonna get this one. He's very confident. And then I think one of the reason why you become successful din sa career na gusto mo is having a partner na talagang naniniwala sa iyo. Na kahit anong mga pagsubok or mga pagkatalo, he never gave up on me. Like, he really believed that I will really get the pro card. Sabi niya, you're only one step closer. You should not give up now. So, ayun. So you have a pro card and soon you're gonna get a marriage license. Yeah. So Yeah. advance congratulations on that since you brought up your partner. Yeah. So, Myra, grabe, sobrang inspiring ng kwento mo. You told us your story, your humble beginnings, and really, it's a story about you taking that leap of faith, Yeah. determination, sacrificing, learnings also, and knowing also that you can't do it alone, that Yeah. you have to ask help from your coaches, you have to gain more Yeah. knowledge, Yeah. and then of course, syempre, yung isa sa mga pinaka-importante to find a partner who believes in you, who understands you. Yeah. Syempre, yung buhay ng isang atleta, hindi biro yan. Yung No. mga schedules nyo, he has to understand na you need time for yourself, to work on yourself. And then of course, yun, yung mga surprises na lang na binook na pala yung hotel. Yeah. And So, kasi yung bodybuilding sport is very selfish eh. As in, you really need to put your time and effort. And I'm just very lucky kasi nandun siya and he really understand yung situation. Kasi there's a moment na talagang moody ako. As in, irritated ako. Especially sobrang baba ng calories. Like, there's a point talaga na parang I just don't want to talk to anyone. Parang kahit sa kanya. Like, I will tell him, like, I'm not really in the mood. I don't have energy. so gets na yun. Yeah, so gets niya na yon. So it's very rare to find someone na, okay, I will step back and then yung parang naintindihan niya na, gets niya na. Yeah. Can we just get his name so you can give him a shout out? Yeah. Thank you to my fiancé, Jordan Glickman. Yan. The man behind Myra's success. Yeah. I Ayan. think talagang he's one of my lucky charm. I always believe kasi I think kung hindi niya sinabi sa akin na I already booked the hotel, hindi ko ipupush yung Malaysia kasi oh my God, pagod na talaga ako. Ang galing. Wow. Parang sabi ko, okay, I don't have a choice. No choice. Yeah, then No I have turning to back. do it. Yeah. Sabi, you don't have the choice. You just need to do it. So, yeah, I really believe he's part of my success talaga. Grabe. Well, what a journey. So, Myra, we've learned about what I said earlier, your humble beginnings all the way to becoming the first Filipina bodybuilder to get the pro card in the fit model category. So, ngayon naman, pag-uusapan natin sa ating next segment, what's next for Myra Golyoso sa ating Built to Last here on Inside the Arena. So, actually right now I am on prep. I'm preparing for the Olympia qualification. So this will be on February 2026. This is gonna be the first ever Fit Model professional show. Wow. So, because this year, they just do the pro qualifier. So, lahat ng mga professional athlete in fit model category will compete to get to qualify to the Olympia stage. So, this is a super big competition for me.
Kasi I'm competing against all the best athletes professionally. By the way, nung nag-second ka, anong bansa yung nag-champion? She's from US. US. So Yeah. are Americans like generally the world's best bodybuilders? No. Well, what I country is I is can, known as the strongest bodybuilders? you know what? Filipinos are very Oh. strong. Like Maureen. Imagine she's competing against Brazilian Americans. But iba yung dating ng Pilipino sa stage when it comes to bodybuilding. Because we know we have the X factor kasi na parang, oh wow, sino to? Parang ganon. Parang palaban talaga yung mga Pinoy eh. Talagang iba yung aura ng Pilipino sa stage. For me, I think Filipino, Brazilian, and American are one of the best athletes when it comes to bodybuilding. So Filipinas, even though like generally hindi tayo matatangkad compared to Yeah. other may dating pa rin. Yeah, because it's sa bodybuilding, it's not about it doesn't matter if you're short or tall. It really depends sa look mo that day. Na pag talagang nakita ng judge na yung wow factor na parang wow. Sino to? Parang ang ganda ng conditioning, ang ganda ng stage presence. Kasi even sa pageant, 'di ba? Tingnan mo, lagi talagang Pilipino nag-stand out talaga sa stage. So, ganoon din sa bodybuilding. Parang sabi ko, wow. Kasi yung recent na nanalo sa, I think, international show din, she's Filipina. And she just live in Hawaii. But yun yung sabi niya, I'm actually Filipino. May dugong Pinoy din. And then she got the overall champion. Wow. So sabi ko, wow, iba yung ano ng Pilipino. May dating. Iba talaga yung dating ng Pilipino sa stage. Grabe yung aura natin. So I can tell talagang kahit maliit tayo, may laban tayo sa international stage. Myra, kailan ka ulit nag-start bodybuilding? Nag-start ako 2018. 2018. So wala pa palang 1 decade, wala pang 10 Wala years. pa. So 2018, this is like your 7th or 8th Yeah. year na doing Yeah. it. And what age did you start? Mga 28 years old. 28. So that's actually, well, para sa akin Yeah. that's late. Yeah, late na. Because like people go to the gym like Yeah. teenagers, di ba? Because I've been working. Like what I yeah. said, like ang dami kong pinagdaanan na trabaho and paghihirap. So I cannot support myself Yeah. to go to the gym, pay for my membership and yung diet. Kasi sa bodybuilding, one of the expensive thing is yung pagkain. Sobrang kailangan, meron ka talagang pang-suporta. So totoo yung sinasabi nila na it's never too late. It's never too It's late. never too late. Yeah. Kasi kahit ako, parang wini-wish ko din na parang dapat pala nalaman ko na to before pa. Nung 20 pa lang ako. Kasi parang I think I could, parang mas maganda yung katawan ko, yung development ng muscle ko kung nag-start ako much younger. But I didn't know bodybuilding before. So, yeah. Yeah. So it was only because of your circumstances that you started late. But yun nga, you are an inspiration because you are proving to everybody na it doesn't matter if you start in your 20s, early Yeah. 20s, late 20s, if you're determined, you have that hunger, you have a dream, Yeah. you can achieve something. Yeah. Nothing is impossible. Like, who would have thought na ma-reach ko yung level na ganito? Coming from, naglilinis lang ng toilet before. 'Di ba? Nagmamap ng floor. Parang sabi ko, every time na naaalala ko, parang sabi ko, wow, Doon ka humuhugot ng lakas. grabe. As in, parang sabi ko, so grateful and thankful talaga ako kay Lord. Kasi, pwede namang hindi ako mapunta dito eh. Pwede namang, dahil sa hirap ng buhay, pwede naman pumunta na lang ako sa different side ng, 'di ba, na parang to get easy money or something like that. Pero no, I didn't do it. Parang, I always know na may mapupuntahan ako na great.
things will happen to me one day. Ganun yung laging nasa isip ko. Kahit sobrang hirap na ako, parang I always look forward na one day I will achieve something. And right now, you're inspiring a lot of people, and I'm sure to anybody, young women, or maybe women in their late 20s, early 30s, listening to you, hearing your story, baka ma-motivate sila na mag-gym na rin. You're Yeah. also known right now as Coach Myra. Yeah. Are you coaching also? Yeah. Okay. So, That- kailan nag-start yun naisipan mo na, uy, you know what, maybe I should, turuan ko naman yung younger generation or anybody who just wants to get fit. It's so funny kasi naalala ko kung bakit ako nag-start maging coach. Kasi, so, di ba nung nanalo ako sa Bodycon, by that time, I'm working in Shangri-La, the Fort. I was working as a bartender sa isang steakhouse. And then, there's a producer na lagi ko siyang kakwentuhan sa bar. Kasi syempre, pag sa bar ka, you need to engage with the guests, right? Yes, yes. So I didn't know na producer siya. So they're doing this commercial sa States na I think Tap Out yung pangalan. And then they're looking for what you call this, cast na magiging coach. Parang ganon. And then nakwento ko sa kanya na no, I'm doing this show, bodybuilding like that. Sabi niya, why don't you audition with us? Sabi nung guest, sabi ko, talaga, parang sabi ko, baka mamaya anong audition to So ganun yung isip ko before. Pero I try kasi kilala ko naman na siya. And then mga foreigner kasi sila. And then I always see him sa Shangri-La. And then nagtry ako and then ayun nakuha ko yung part na trainer. Okay. And then yung director, he's also into fitness. So nung parang before kami mag-start ng shooting, sabi niya, share your story. And then nung shinare ko yung story ko, I think na-touch siya sa mga nangyari sa buhay ko. Parang sabi, after nung natapos na namin yung shooting, sabi niya, so what's next for you? Yeah. What do you want to do in life? Parang sabi ko, I dream to become a fitness trainer. I think this is my calling. Yun yung sabi ko sa kanya. And then, nag-message siya sa akin, sabi niya, just keep dreaming. The universe will open up for you. And then, tinulungan niya ako. Sabi niya, get the certification, mag-aral ka, sabi niya. So, yung payment na nakuha ko dun sa shooting, yun yung ginamit ko. Nag-aral ako ng pagiging fitness coach online. Wow. Tapos, ang ginawa niya, hinire niya ako. Sabi niya, I will be your first client. Wow. Sabi ko, wow. And then, nag-resign ako sa Shangri-La para makapag-focus ako. Kasi as director, wala silang time. As in, kung kailan lang siya pwede makapag-workout. Then I cannot train him kung nasa work ako. Sabi niya, if you want, you can resign to your work, then I will pay. Wow. Mas mataas pa doon sa kinikita ko sa as a regular employee. So ayun, doon na nag-start and then I keep on studying. Talagang number one yung very curious ako about nutrition kasi parang feeling ko yun yung talagang yung kailangan ko maintindihan ng maayos. And then yung workout kasi parang pag lagi mong ginagawa, mas naiintindihan mo siya eh. Mas nasa puso mo yung yung each workout. So doon ako nag-start. Then, I think 2 years, after 2 years na tinitrain ko siya, sabi niya, I think it's time for me. I can see that you are, tawag dito, you already successful, so you are free. Parang nilet go niya na lang ako, you can do whatever you want. Kasi I was parang private, niya ako, PT Trainer, niya ako. yeah. So ako, siya lang yung tinitrain ko. So, ganon. And then, inano niya na ako na, you can do your own thing.
Yeah. Pero sobrang grateful ako Grabe. sa taong yun. Yung belief niya sa'yo, he saw Yeah. something in you na he put his trust in you, and then not only that, tinulungan ka pa. Yeah, tinulungan niya ako just by, sharing my story. Like, very genuine na parang, this is what I've been through. Yeah. And then nakita niya sa akin na parang, wow. Yeah. Well, hindi rin naman biro yung mga pinagdaanan mo, and Yeah. it's truly inspiring. Pero eto, Myra, kasi syempre, dumaan ka na sa hirap, lahat ng mga sakripisyo, hanggang sa naabot mo yung tagumpay, and now, as a coach, you're inspiring so many people. Maybe, God is saying, or the universe is saying, maybe it's time for you to enjoy yourself naman. Yeah. Diba? And that's why this time, although meron ka pang Olympia sa February, so Yeah. meron ka pang pinaghahandaan, Yeah. buti na lang yung partner mo supportive. Yeah. And again, congratulations dahil malapit ka na rin pumasok sa married life. Paano yun? How do you see yourself as a wife and, syempre, an athlete? Paano yun? Paano mo babalansin yung family life and, I'm sure like the fire is still there. You Yeah. want to continue staying fit and being an inspiration. Actually, nakakatawa kasi after nung Malaysia, wala akong plano mag-compete ulit. Na parang sabi ko, okay, I will rest na. Okay. Kasi nakuha ko na yung gusto ko. But then, mayroong dumating na show. Sabi ko, wow, sobrang lapit. And then I'm still in condition. Yeah. But yung plano kasi namin na magbe-baby na kami next year. Yeah. And then magpapakasal. So ang dapat iniisip ko na ngayon is yung wedding and then yung paano magka-baby kasi I'm in the right age na talaga to have baby. So ayun kinausap ko ulit yung fiancé ko. Sabi ko, do you think should I compete for this competition? Sabi niya, so what about our baby? Ayun niya. Sabi ko, can we have the baby after, let's see first. What, if makuha ko yung Feb and then makwalify ako sa Olympia, then, postpone muna. Postpone muna Patay. yung baby tsaka yung kasi yung wedding naman pwede naman pero yung pag-baby daming plano, 'di ba? Yes, Kailangan planuhin ng maayos. Kasi yung wedding naman na gusto ko hindi naman yung bongga gusto ko intimate wedding lang, parang simple lang. So I think it's easy naman to plan that. And then I also need to look fit. Para sa wedding ko, 'di ba? So Forever yon yung mga pictures. Yeah. So parang sabi ko, tapos later on, naintindihan niya naman na sabi ko, this is once in a lifetime opportunity. Because my body will change if I have a baby na. It's not gonna be the same. Sabi ko, I will have a loose skin on my belly. So sabi ko, why not i-try natin? Let's try try natin ulit. If ma-qualify ako, this will be my biggest achievement. Kasi I will be the first Filipina on the fit model division that will step on Olympia stage. Yeah. This is the biggest stage Go for it. in the world. So Go for sabi it. ko parang this is I will make a history. So sabi ko, and then na-realize niya, that and then our kids will be very proud of you. Yun yung sinabi niya sa akin na parang if you make it to Olympia, our future kids will be very proud of you. You have story to tell them. Ang galing. Yeah. So, now that you've mentioned it, that's the goal. It's right there. Yeah. Halos abot kamay mo na. Yeah. The last step before married life and family life. Yeah. Diba? I'm sure Yeah. the whole country will be praying for you Yeah. and your success. So, yeah, we're very proud of you and your story talagang nakaka-inspire yung mga ginagawa mo, nagawa mo sa iyong buhay, and we're excited for your future as well. Now, meron tayong mga questions from our fans about you and about bodybuilding.
We've gathered all of those questions from social media. Again, it's about fitness and bodybuilding. So, curious kami na malaman kung ano ba ang mga sagot mo with these fan questions. So, well, let's start with this. Yung daily diet, I'm guessing nagbabago to. But like, siguro right now, you're training for the biggest competition in your life, making history. Ano yung daily diet mo? I always go with for breakfast, oatmeal and egg whites. Okay. So yun talaga yung usual na kinakain ko. They can see it on my IG story. Lagi kong pinopost. And then for lunch and dinner, same lang. Same sources, chicken, rice and vegetables. But So mag-rice ka? Yeah. Okay. Yeah, actually yun yung kailangan ng katawan ko. Like hindi ako tumataba kahit kumakain ako ng white rice pa yung kinakain ko. And then yung snacks ko usually egg whites lang din. And because I have to hit the protein kasi every day. So I don't change my diet, yung Wow. sources ng pagkain ko for Grabe yung disiplina long mo. period of time. So, talagang kahit utang-uta ka na sa chicken, chicken na naman, kahit lasang karton na siya, parang ginunguya ko na lang siya for Walang the gravy sake. yun. Walang Wala, ketchup. as in talagang salt and pepper lang. And then, pero meron na ngayon Actually, this time, very easy na mag-prep kasi mayroong mga zero calories seasoning. Maraming sources na zero calories. So, maraming option na. Unlike before, yung panahon ng Diyos ko, talagang boiled chicken na talagang antigas, gano'n. Dati ganun ka. Ganon. Kasi old school yung alam Yeah, ko old before. Eto, Myra, interesting to. Paano pag cheat day? May cheat day ka ba? And in your cheat day, ano yung favorite mong food? Actually, yung cheat day ko after na ng competition. So, So, yung pwede naman kami kumain Yeah. after ng competition. Pero yung pinaka-craving ko talaga is yung Doritos. chips. Yung mga chips, salty. Hindi ako about sa mga sweets na Okay. pastry. Pero yan yung number one. Tsaka yung mixed nuts. Kasi hindi ko siya makain But talaga. then mixed nuts, that's also a healthy source of protein, right? But we have a specific amount of fat na kailangan kainin. okay. So, counted siya as fat and very high in fat kasi yung mixed nuts. So, yun talaga grabe. Yun talaga yung una-unang nasa isip ko na gusto kong kumain nito. Chips, can't go wrong with chips. Yeah, Lalo na pag yeah. nanonood na sa Netflix, a movie. Doritos with cheese. Eto, Myra, if someone without an athletic background will start in bodybuilding, ano yung mga core skills that they should focus on first? I think the number one na unahin nila is to build a solid foundation with discipline. Yung kailangan mag-build ka ng routine mo. Okay. So, for example, like what I do before ako mag-start ng prep, ang unang iniisip ko like ano yung magiging system ng day-to-day life ko. So, yung first thing na ginagawa ko, nagka-cardio ako. Tapos yung other time ko, clients. So, for example, yung clients ko is 7 a.m. Kailangan 4 a.m. gising na ako. So, ang number one word dun is discipline. Kasi you need to be on point with your time. You need to manage your time properly. You need to build that habits muna before ka mag-enter sa competition prep. Second, you need to find the best coach. Kasi kailangan nasa tamang kamay ka. Kasi kung mayroon ka makuhang coach na you don't have the same goal, medyo mahirap ma-reach yung success eh. Kailangan parehas kayo ng goal. There has to be alignment. Yeah, kailangan align kayo sa lahat ng gagawin nyo sa prep.
Myra, naalala ko kanina during the early part of our conversation, nung nagsa-start ka pa lang tapos napansin mo, uy, parang gumaganda yung katawan ko. So that's part of your motivation. Gusto ko tuloy-tuloy ito. For you, this is the Tito Boy question. What's the sexiest part of Myra Golyoso's body? Abs. Abs. So yun, nung nag-workout ka, nakikita mo, uy, Yeah. may abs na pala ako. Yeah. That was part of your motivation. Yeah. And then I didn't know that I have almost 8 packs. 8-pack? Yeah. What? To 10. So na-develop siya. Kasi before 6 lang yung nakikita ko. And then parang makikita mo sa videos. Parang sabi ko, oh my God, lalo na pa nagsusobrang lean ako, papunta siya ng 10. Wow. So very rare sa babae magkaroon ng ganong kadaming 10 abs. pack. Yeah. My goodness. Papuntang 10 siya. Yeah. We usually Diba? just hear 6-pack, but 8-pack and Yeah. 10-pack. So this is a whole nother level now Yeah. of bodybuilding. Yeah. Yeah. So sabi ko, it's amazing. Parang hindi ko alam. Kasi before, hindi naman ako lean. Parang sabi ko, okay, may line lang. Pero nung talagang nag-lean out ako na umabot ako ng 6% body fat, doon ko nakita, wow, papuntang 10 na to ah. So to achieve that, kailangan 6% body fat. So right now, what percent of body fat are you in? I'm 10.7. Okay. But that's gonna go lower once Yeah. you get closer to the competition, Yeah. in February. Yeah. Actually, I'm very happy kasi na-maintain ko siya na last October, my last competition, nasa 7% ako. Then, naglaylo ako ng konti. Mga 2 weeks ako nagpahinga. And then, na-maintain ko siya ng 10. Yun yung pinaka-okay na body fat as an athlete. Yeah. Oh, ito, curious lang ako before we get to the next fan question. Pag let's say nasa 7% body fat ka, tapos nakakita ka ng chips, paano yun? Masakit sa ulo. Actually, matinding talaga, laban mentally. Kaya nga sinasabi ko, kailangan ready ka talaga. You need to be mentally tough talaga when it comes to this bodybuilding sports. Kasi it's not only physical. Talagang itetest yung mental mo, toughness mo. Kasi yung fiancé ko, kumakain siya ng pizza in front of me. Kumakain siya ng burger, fries, and all that. Tinaamoy ko siya. Hindi pa rin tikim-tikim lang. Hindi. As in, hindi mo siya pwedeng gawin kasi it really, yung katawan natin, pag kumain ka nun, even tikim lang, Yeah. kita mo agad. Especially when you really know your body. Talagang the next day, alam mo na may something may nangyari na meron kang kinain. And your coach know that. Pag magaling yung coach mo, tapos naglalay ka na pag sinabi mo, no, I've been on point with my diet. No, you're not. Kasi Huli ka. kita talaga agad yan. And the best coaches knows that. Yeah. Okay, next one. Being a woman in this sport, how do you handle the stereotyping, especially from people na hindi naman familiar sa bodybuilding? As a woman in bodybuilding, handling the stereotype comes down with confidence, self-respect, and education. I think you need to educate the people na hindi ibig sabihin na pag sinabing, oh, you're a bodybuilder, siguro ang bulky mo, siguro minsan naman, pag nakikita nila ako, bodybuilder ka, ba't ang liit mo? So parang, iba-iba yung tingin ng tao. So, what I do is I educate them na bodybuilding is hindi lang siya for muscular, mukha ng lalaki, ganito, ganyan. Hindi ibig sabihin na pag nagba-bodybuilding ka, kailangan mo maging the Hulk, gano'n. parang maging lalaki na yung itsura mo. No, kasi hindi nila alam na meron palang iba-ibang division yung bodybuilding. So what I do is tinuturuan ko sila na no, this is my division. I don't need to look
big, more on feminine ano lang, Yeah. and may konting muscle, ganto ganyan. So, by doing that, naiiba yung ano nila, perception nila sa bodybuilding. And then they realize na, wow, ang sexy pala. Hindi pala lahat ng bodybuilder kailangan maging malaki or maging mukhang lalaki. Yeah. I feel like the Fit Model Pro category was made for you. Yeah. Yeah. At least, diba, you don't have to, yun nga, as you said, Yeah. kung bikini, more muscles yun eh. Yeah, more muscle and mas naghirap talaga ako sa bikini. Grabe yung preparation ko doon. As in, pero yung fit model, more balance. I think I can go hard and then there's a moment na kailangan ko maglaylo ng konti para to reach the standard. Grabe, Myra, I've learned so much, but more than anything, it's the inspiration of your story, like the director that you mentioned kanina. I also feel na grabe yung mga pinagdaanan mo. I see where the hunger and the determination comes from. Kaya I will also say that it's only right na once maabot mo na to sa Olympia, make history, it's only fitting na you go to the next chapter of your life. Yeah. And you know, you'll never leave bodybuilding because you're a coach. Yeah. And you're always gonna be teaching Yeah. anyone who wants to get into it as well. I think even kahit hindi ko maabot yung Olympia stage, I think I will be happy to share my knowledge sa mga new generation na gusto din maging Olympian. Kasi that is the top goal yung maging Olympian ka. Yep. So kahit hindi ko man siya magawa, I think yun yung magiging history ko to educate and then train new athletes na magiging Olympian. So I think that's my main goal kung bakit ko ginagawa to. It's not only for my title eh. It's really about the experience and representing your country, na lahat ng kahit nasa third world country tayo, we have the edge when it comes to international stage. Well, to me, you've already reached the Mount Olympus of bodybuilding, and you're a great representative of the Philippines. Myra, thank you so much Thank for you so much. sharing your story with us. Again, truly inspiring, and we wish you all the best from here on out, inside and outside the Yes. gym and the stage. So again, mga kaastig, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to follow Inside the Arena with me, Anton Rojas, on Facebook, Instagram, YouTube, and Spotify. And hit that notification bell so you never miss an episode. At syempre, mga kaastig, i-comment nyo na down below sinong pick nyo as your next big star of Filipino bodybuilding. This has been Inside the Arena with Anton Rojas, powered by Arena Plus, rooted in trust, backed by legends, and always playing for the long game.